Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Isang taon na naman ang lumipas at sa mga araw na ito ay iba't ibang pangyayari ang naganap. Ilan sa mga ito ay ating naibahagi sa ating Sagip Kapaligiran. Ating tunghayan ang ilan sa mga malalaking istorya ng 2022. Buwan ng Enero, nanindigan ang Tugon Kabuhayan kasama ang NPARMC at fish producer na tutulan ng pag-angkat ng 60,000 metric tons na isda sa first quarter ng 2022. Hindi kailangan naman mag-issue pa ang DA ng CNI dahil may di pa nagagamit sa huling quarter ng 2021. Buwan naman ng Pebrero, panawagan ng koalisyon kontra Rice Tariffication Law ang pagripaso o tuluyang pag-abolish sa RTL bago ang pagripaso sa RCEF. Sa buwan naman ng Marso, naitampok natin ang pagpapasimula ng paglalayag ng floating restaurant ng Lucena bilang kampanya sa turismo pagdating sa promosyon ng kambal na ilog sa Lucena City. Sa buwan ding ito na ipakita natin ang ginawang sea trial ng fiberglass reinforced plastic patrol boat na gawa ng Tanggol Kalikasan. Maganda ang kinalabasan ng sea trial sa 19 at 30-footer boat. Isa naman sa naging tampok sa sagip sa buwan ng Abril ang pinsala ng bagyong Agaton. Ang unang bagyo na tumama sa bansa sa taong 2022 na nagdala ng matinding pinsala sa ari-arian at kumitil ng daan-daang buhay sa bahagi ng Western Visayas dahil sa baha at pagguho ng lupa. Samantala, buwan ng Mayo naman nang itampok sa sagip ang naging desisyon ng RTC Marinduque sa kaso ng Marcopper. Dito ay kinatigan ng korte ang nasa 30 nagsakdal sa Marcopper makaraan ng 2 dekadang pakikipaglaban. Hunyo naman ng ating maitampok ang ginawang Lucena City Farm Sim meeting kung saan ay mahalagang tinalakay dito ang registration ng mga bangka. Napag-usapan din ang mga kaparaanan kung paano susolusyonan ang illegal fishing sa karagatang sakop ng Lucena. July naman nang itampok ang illegal construction sa Barangay Palola, Lokban, Quezon. Ito'y naipatigil naman ng LGU ng Lokban dahil sa kakulangan ng permit. Nasa protected area din daw ang lugar at bahagi ng watershed ng Lokban. Agosto naman nang madiskubre ang illegal na aktibidad sa ilog Dumakaa sakop ng Gulong-Gulang. Naisyuhan ng cease and desist order ng DNR at LGU ng Lucena ang isang negosyante na responsable dito dahil sa kawalan din ng kaukulang permit. Buwan ding ito nang maitampok ang pagbubukas ng Pinoy Food Mark sa Chaong, Quezon ng Tugon Kabuhayan. Ito ang tindahan ng mga produktong gawang Pinoy, partikular na mga gawa dito sa atin sa lokalidad. Agosto rin na maitampok ang pagkakadiskubre ng illegal logging sa Barangay Cagsay 2, Mauban, Quezon. Doon ay aktwal na nasaksihan ni J. Lim ng Tanggol Kalikasan ang mismong pagpuputol ng puno at paglalabas nito sa gubat. Setyembre naman ang itampok ang pagpapakwala sa isang female juvenile changeable hawk eagle sa Botanical Garden ng SLSU Mount Banahaw, Dilokban. Ang agila ay natrap sa kulungan ng manok ng isang magsasaka sa Mahayhay, Laguna na agad namang na-turnover ng isang forester student ng SLSU at pagkaraan nga ng ilang araw na masiguradong maayos na ang kondisyon nito ay agad ding pinakawalan. Oktubre naman ang maitampok ang pagsasampa ng kaso sa San Miguel Corporation Subsidiary Excellent Energy Resources Incorporated and Linsfield Corporation at Atlantic Gulf and Pacific Company o AGNP Lins sa Environmental Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources, mga lokal na stakeholders at mga advocates sa pangunguna ng #ProtectVIP, Verde Island Passage, Bukluran ng mga mangingisda sa Batangas, Caritas Pilipinas, and SEED, Center for Energy, Ecology and Development dahil sa mga environmental violation hinggil sa pagtatayo o construction ng liquefied natural gas import terminal facility at 1.75 gigawatt LNG power plant sa Batangas City. Oktubre din ang isagawa ang pagdinig sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon Committee hinggil sa panukalang pagtatayo ng liquefied natural gas o LNG power plant sa bayan ng Mauban. Ilan sa naging resource person ay sina Father Warren Puno, Director ng Ecology Desk ng Lucena Diocese at kasalukuyang Chairperson ng Quezon for Environment o QUEEN, Attorney Hilary Go, kinatawa ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Buwan naman ng Nobyembre ng ating itampok ang naging pampublikong pagdinig sa Sangguniang Bayan ng Pagbilao hinggil sa isinusulong na ordinansa na pagban sa mga bagong itatayong coal plant sa Pagbilao, Quezon.
May titulo itong Ordinance Banning the Construction of New Power Plant Using Coal or Diesel Fuel in the Municipality of Pagbilao, Quezon. At ang may akda nito ay si Konsehal Manuel Manny Luna at mga co-author na sina Konsehal Jeffrey Tiñana at Konsehal Celedonio Dapla. Buwan naman ng Disyembre nang maitampok natin ang pagguho ng bahagi ng Batangas-Tabangao-Ilihan-Lobo Road noong November 27. At ang sinasabing sanhi ay ang konstruksyon ng Integrated Liquefied Natural Gas or LNG Import Terminal Project ng Atlantic Gulf and Pacific International Holdings or AGNP, Ilihan, Batangas. Ang terminal na itinatayo ay planong magbigay ng LNG sa Ilihan Power Plant ng San Miguel Corporation. Ayon sa Protect BIP, ang terminal at ang power plant ay inisyuhan ng cease and desist order ng Department of Agrarian Reform noong buwan ng Agosto dahil sa premature land conversion. Ilan lamang ito sa mga istorya na naging tampok sa sagip kapaligiran natin sa taong 2022. 2017 na magsimula ang ating segment sa kasama ng kalikasan. Ngayong 2023, tuloy pa rin tayo sa pagbabahagi ng mga istorya. Happy New Year sa lahat! Ako po si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.